Ginoo'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po. Sinasalo po natin ang isa't isa sa maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Saan man po kayo nanggaling, malayo man o malapit, tinitipon natin ngayon ang inyong mga dalangin bilang iisang pithaya ng iisang sambayanan na pinagbubuklod ng iisang pananalig at iisang diwa. Kapistahan po ngayon ni na Saints Michael, Gabriel, and Raphael. Mga arkanghel po sila. Ano ba yung mga arkanghel? Para namang napakahirap yatang ipaliwanag kung ano ba ang ginagawa nila. Tagapagpahiwatig po sila, tagapagpahiwatig ng kawalang hanggan ng Diyos. Ayun, ano? So, mayroon tayong makakapitan kung ano sila at kung sino sila. Kalimitan na iisip natin ay yung depiction ng mga artists para lamang makapture ang kanilang identity, nilalagyan sila ng pakpak. Itsurang tao, pero may pakpak. Tagapagpahiwatig din po sila ng walang hanggan din na pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Okay, so dalawa, no? Tagapagpahiwatig ng kawalang hanggan ng Diyos. Archangels signify the transcendence of God. At nang walang hanggan din niyang pag-ibig at pagkalinga. Aktibo po silang nakikisangkot sa ating buhay, namamalayan man natin o hindi. Nagpaparating ng mensahe at nagdadala nito. Kaya nga ang kahulugan ng pangalan nilang Michael ay who is like God. Ganun po yung sabihin ng Michael, who is like God. Yun namang Gabriel o Gabriel ay the strength of God.
the strength of God. At ang Raphael naman ay God's remedy. Hindi man natin ma-imagine kung ano ba talaga sila o kung ano ang hitsura nila. Ang kaya po nating unawain ay ang kanilang ginagawa para sa atin, kung paano natin sila nararanasan. Lagi nila tayong inihaharap isa-isa na parang salamin sa presensya ng Diyos. Binibigyang liwanag ang nadirimlan nating landas. Nararanasan po natin ito sa tatlong pamamaraan. Una po ay sa pamamagitan ng panlabas nating mga senses. Ano-ano ho ba ang ating mga panlabas na senses? Pandinig, paningin, pangamoy, pandama, panlasa. Dito pumapasok sa pamamagitan ng ating panlabas na senses ang grasya ng Diyos. Ikalawa ay sa pamamagitan naman ng ating interior senses o yung pong tinatawag natin na interiority. Nandiyan yung ating intellect, ang ating will, at ang ating memory. At ikatlo po ay sa pamamagitan ng spark of divinity. Spark of divinity na matatagpuan sa kaibuturan ng ating puso. Ito po yung presupposition o yung ipinagpapalagay natin na bawat isa sa atin, gaano man kamakasalanan, sa kaibuturan ng ating puso ay mayroong kabutihan. Ano man ang kanyang ginawang masama o kasalanan, naniniwala pa rin tayo na bago pa tayo sumubsob sa kasalanan, bago pa yung fall sa Genesis, ay mayroon munang original grace. So bago pa ang original sin, mayroon ng original grace. Sa mga ito po, ito pong nabanggit kong ito, tayo iniingatan ng mga anghel. Dahil sa mga ito rin po, tayo tinutukso ng evil one. Lalo nating mararamdaman na tayo nga ay iniingatan ng mga anghel kapag nagagapi na tayo ng evil one. Kapag natatalo tayo, naigugupo tayo ng ating kahinaan, nanlulumo tayo sa ating kakulangan. Pag nahawakan po natin ito sa ating sarili, na tayo nga ay tinutulungan nila, makasasabi rin tayo gaya na St. Francis ng, kaya lang sa Middle English na ito sinabi, Behold me before thee, ready to obey. Ulitin ko lang po, Hindi ko alam yun i-translate sa modern English, kaya sa Middle English na lang, Behold me before thee, ready to obey. Paano ba yun isasalin sa Tagalog? Kalingain mo ako, Diyos ko, at ako'y tatalima sa iyo. Ayun, napakalalim naman pa rin yata ang Tagalog yun. Mahalin mo ako, Panginoon, at susunod ako sa iyo. Ang blessed assurance natin, mga kapatid, ay ang katotohanan na mahal nga tayo ng Panginoon. Si St. Paul may sinabi rin na katulad ng sinabi ni St. Francis. Sabi po niya, neither the mighty ones of this world nor those of hell itself could ever
overcome him. Yun pong nagmamahal sa atin, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Itapat mo man sa Kanya ang pinakamalakas na puwersa ng daigdig o ng impyerno mismo ay hindi makagagapi sa Kanya. Lalo pong pinalalakas nito ang ating pag-asa na kinakalinga niya tayo sa pamamagitan ng mga anghel. Sa madaling salita, minamahal kong mga kapatid, winawarningan po nila tayo, ginagabayan at tinutulungan. Otherwise, sabi nga ni Saint Bernard, in the way of God, to stand still is to go backward. In the way of God, sa ating biyahe, pabalik kay Kristo, ang ma-stuck ka sa iyong biyahe ay hindi para ma-stuck, kundi para bumalik. Kumbaga sa lingwahe natin ngayon, pwede na, okay na ito. Mabuting tao naman ako, nagbibigay din naman ako paminsan-minsan, o kaya naman, pwede pa. Bata-bata pa naman ako, malakas pa naman. Pero sa gitna po ng mas malakas na unos sa ating buhay, o mas mataas na baha sa ating mga paa, mas malaki ang magiging panghihinayang natin. Sa likod ng katotohanang na-stuck tayo, hindi tayo sumulong sa kung saan tayo gustong dalhin ng ating mga anghel. Mas malaki ang mawawala sa atin. Sabihin na natin ganun. Kasi sa ganyan tayo nagre-respond. Pagka may nawala na sa atin, pag naputukan na tayo sa ating mga paa, pag nagalaya na tayo, saka tayo tumutugon. Hindi naman rocket science ang nais iwan sa ating mensahe ng mga anghel, mga kapatid, o mga arkanghel pa nga. Ang nais lamang nila, sa tingin ko, base sa aking pagtugon sa kanilang paanyaya, ay pakinggan sila. Pakinggan ang kanilang mga panukala. Kaibiganin din sila. Yung mga isinusugo sa atin ng Diyos para palapitin tayo sa Kanya at lalago po tayo sa virtues, sa pagiging mabubuting Kristiyano. Sumulong tayong kasabay nila sa daang pabalik sa Ama.